Grabe naman sa sarap ng pagkaluto na rin, hindi mo akalain na ito ay apritadang isda. O, di ba? Taka ka rin, no? At yun na nga for today's video ay hindi naman ako mangunguha ng pang-ulam ngayon kasi nga ay marami pa kaming pang-ulam na nasa rep. Ito nga palang pang-ulam na ito ay galing sa mga nag-harvest ng palaisdaan. Ito nga palang isda na ito ay uri ng kung tawagin nito sa amin ay bidbid. O parang pinsanin baga siya ng bangus pero malayong kamag-anak daw. Kalimitan nga pala itong pinamimigay kapag may mga nag-harvest ng palaisdaan kasi bukod sa pera na iuupa sa iyo ay bibigyan ka rin nila ng pang-ulam. Gawa ng hindi naman ito masyadong nabibili sa bayan, kung nabibili man ay mura nga lang ng kilo. Kaya naman pinapamigay na lang nila sa mga nag-harvest o tumutulong sa pag-harvest ng palaisdaan. Nga pala ang mga ganitong isda sa amin na hindi naman talaga pansinin kasi nga malambot ang laman niya, hindi katulad ng bangus. Pero yun na nga, ito nga pala din yung ginawa ko nga Shanghai nung nakaraan kong vlog. At ngayon nga ay naisipan naman ni mama na gumawa nga ng apritada ang bidbid daw. Ewan ko ba kay mama kung ano na lang naiisipan. At saka ang mga ganitong isda, hindi naman siya masarap sa bawan, gawa ng malambot baga ang laman niya. Pero yun na nga, kapag ibang pagkakadali mo ng pagkakaluto, tulad na nga lang nung kukunin mo yung laman, saka mo lulutuin, ayun, tumitigas naman yung laman niya, kaya nga nagawa ko rin siya noon na Shanghai. Kalimitan nga sa mga ganitong isda, ang luto namin dito ay binibislad lang baga namin tapos tinutuyo namin. Mas masarap nga itong binislad kaysa sa bangus kasi ito kahit tuyo na, malambot pa rin kasi nga malambot ang kanyang laman. So balikan na rin nga pala siya linisin or kunin yung laman niya. Tinatanggal muna ni mama yung mga namuong dugo dun sa tinik niya o yung parang mga itim-itim baga para hindi mapasama doon sa laman. Tapos pipiga-pigain lang na yan. Ayan, lalabas na agad yung laman niyan. Tapos pag lumabas yung laman nun, wala na yung tinik. Or meron man tira pero kukunti na lang, madali lang tanggalin. Ang kagandahan sa laman nito talagang sobrang lambot niya o para siyang giniling na karne. Kaya naman napakaganda niya talagang isahog sa Shanghai. Habang abala nga kami din ni mama ay si papa naman naninisi din sa may tapat ng aming pamamahay, dinibaga sa ilog. Kadalasan nga pala nakakahuli si papa dito ng mga lapo. Madalas nga din kami makahuli ng lapo din kapag kami ay namimingwit or nangahapin baga din sa may ilog. Nga pala kapag kami ay nangahapin dito, ang pinapain namin ay hipon, gawa ng hindi naman sumisibad yan sa umang. Kapag umang ang pinain mo, nako, ang sisibad lang sa iyo ay gangat, kung hindi ay patlay, kutaba, nako po. Madalas nga pala nagkakaroon ng lapo din sa tapat ng aming bahay kasi nga ay meron si papa nga tinatawag na pabahay baga. Naglagay si papa dyan ng yung bagang bulok na puno ng anahaw, kaya naman ay kapag may mga napapadaan na papapasok na lapo baga din sa ilog, edi ayun at nag-i-stay nga sila dyan kaya may mga nahuhuli kami lapo dyan. Pero kahit minsan naman ay walang pabahay, talaga merong mahuhuli kang lapo din sa ilog. Kadalasan maraming lapo or sigapo din sa ilog kapag panahon ay taghabagatin baga o yung tagbagyuhin. At talaga namang ang mga lapo sa dagat ay di napapadpad nga din sa ilog. Matapos nga ni mamang himayin yung bidbid ay nanguha naman si mama din ng mga gulay-gulay baga din sa gilid ng bahay namin. Ito nga pala luto ni mama ay talaga ng mga rambulan na naman. Ganyan lagi kapag nagluluto si mama kung ano yung available ay hala, yun ang alagay noon, yun ang asahog noon. Sabi ko nga kay mama ay ako na lang magaluto at gawa nang ako'y gablag nga. Sabi naman ni mama ay siya na lang daw kasi nga ay first time lang din niya magluto ng ganeri. Kaya naman siya excited din kung anong akalabasan ng lasa. Ay di sabi ko nga, hala sige ako na lang maghahimay na rin mga gulay-gulay at magagayat ng mga rekado para naman ay may ambag ako. Yung iba nga palang rekado din ay syempre ayan nabili ni mama at gawa ng hindi naman pwedeng itanim ang reno. At saka ay yung tomato sauce ba. At saka nga pala itong pulang sili ay binili laang din ni mama at gawa ng namatay na kasi yung tanim namin ito. Dati ay may tanim din kami nito, napakarami ding bunga noon. O ito nga pala yung tanim namin noon. Ayan o. Sayang nga yan at gawa ng nagkamatay na, ang dami sana niya noon, ang daming puno niya ni mama. At saka nakakatuwa kasi siya sa isang puno, napakarami niyang bunga. Kaya naman ay pinaipon nga ni mama yung mga butonari at gawa ng magatanim daw siya ulit noon. Alam niyo napakabihira talaga magluto kami ng ganari nga apritada kasi nga ay bihira lang kami bumili ng karne ay kapag nagkakaroon lang ng extra pera. Pero yun na nga at siguro wari ko namimiss ni mama ang apritada kaya naman ay pati isda ay pinagdiskitahan. Ano daw? Basta yun. So yun na nga, tagisan na nga si mama ng sibuyas at bawang. Tapos sabi nga pala ni papa, ano baga naman yung luto ninyo yan? Uy, klaro. Imbis na ang isahog ninyo sa apritada ay patatas at carrots, ang isasahog ninyo ay ukra at saka ay sitaw. Sabi ko nga, apay tumahimik ka na lang diyan. At yan ay pag si mama ang nagluto niyan, kahit ano mga sahog-sahog niyan, ay klarado yan at yan ang sarap niyan magluto. Ay iyat, walang galang na pati. So yun na nga, mabalik tayo. Sinunod na nga pala ni mama aring ilagay yung laman ng bidbid. Tapos hinahalo-halo nga lang niya para hindi baga siya magdikit-dikit o magbuo-buo baga. Nga pala kapag niluluto mo na aring laman ng bidbid, tumitigas nga pala talaga yung laman niya. Hindi tulad baga ng laman ng ibang isda na nagiging mayabo ba, yung parang malambot. Kumpara dito sa bidbid na talagang tumitigas siya, parang kumukunat-kunat ba, parang nga karne, parang gayon.
Tapos nilagay na nga rin pala ni Mama aring pulang Lara at saka nilagay na rin niya yung green na Lara. Hindi man ako marunong mag voice over kapag nagaluto. Aroy ah. Tapos ayan at hinalungkat-halungkat nga lang ni Mama. Tapos yun nga at nilagyan na rin Mama ng pagkaunting paminta. Tapos nilagyan ni Mama ng konting toyo. Tapos inilagay na nga rin pala niya na itong gulay. Tapos hinalo-halo lang niya ng kaunti. Tapos sinunod na rin niya itong tomato sauce. Tapos nilagyan niya rin ng kaunting tubig. Hindi na nga pala namin ito nilagyan ng asin kasi nga sakto na yung lasa niya. Tapos sinunod na nga rin pala namin aring reno. Basta yun. Tapos nilagyan nga rin pala namin ng kaunting asukal para magbalanse yung lasa niya. Tapos yun at hinintay na nga lang namin siyang maluto. Tapos alam mo yun, hindi pa namin naiaahon sa kalan. Ayun, kumuha na agad si Papa. Kasi naamoy daw niya, ang sarap daw ng amoy. Hindi na nga at hindi rin naman ako nakatiis kaya na may tumikim na nga rin ako at grabe ang sarap nga ng lasa niya. Pero sa totoo lang, talaga hindi na ako masyado mahilig sa apritada kasi nga ako'y umay na gawa ng pag ako'y nagtatrabaho sa Laguna at nagbo-boarding house. Abay, laging ganyan man din ang ulam at gawa na nga hindi na maasikasuhan ng pagluluto ng ulam kasi nga ay busy, pagod sa trabaho. Eh di laging 552 ng ulam, apritada. Nga pala shout out kay Ram Espera ng Calamba, Laguna, Joel Bios from Saudi Arabia, Ray Garcia, Nabalis Family from Cebu, Raymark Naboa Nilo, Joel Martin, John Paul Moreno Rom, Cyber from Marinduque at kay June Barts. Mabalik tayo, luto na nga pala ang ating apritadang bidbid.